Okay, salamat kuya. Alright. O basta na kay Kayla ha. Support digong paniadri ha. Sundan mo siya ma'am, sundan mo sir. Ito lang parking, pwede mo mabaktas. Masa na ikon update diri aron. Nanay ikon. Mas daghan lagi tawo ron kumpara. Oh, dagdag gabi, dagdag man naman mas basta gabi. So karon Ando sa ando ni karon diri. Ando ni kung sakali maabot si Tatay Digong, maabot. Basi naman si Paulo, si Sarah. Oo. Di suportahan mo lang daw si Tatay Digong. Okay, so dito tayo. Salamat sir. Dito tayo ngayon sa Doña Luisa once again and balikan ho natin to dito ang lugar. Update ho tayo sa inyo ha para malaman natin kung anong mga ganap dito. Okay, so ito. Inyo tong As we can see dito, marami ng tao. Yung mas marami siya kumpara kagabi. kay gibawa na mong kusog ha kay ang tao diri, lain tao diri ba matuto. Oh, wala ba diri kay lain tao diri. So mas marami ngayon kumpara kagabi. Taga-asa mo ma'am? Taga Turil. Toril. So kaysa nagsugyot sa niya, nag-suggest ng mga anhimo. Asa mo nakakuha balita ng mga anhimo karon? Ano lang? Kuan marites no. Marites. So, marites mode lang. Asa mo kita sa kuan nga na something ay video. Wala video hay. Wala man good. Ha? Nado nga sa Facebook, silingan. Sa Facebook. Okay. Siyempre. Sige. Number one. Sige. So yun, dami sila dito. Balik ulit tayo dito for marites mode. Ay lagi pa. Basig pagkita utang tori man ba? Iya do. So Doña Luisa ha, sa mga panood nito, balik ko punta kayo dito. Wait lang, kasi na. More specifically, I am referring in particular for the disclosure of evidence in such a way as to ensure orderly and efficient disclosure between the parties. In this regard, the Chamber orders the prosecutor to begin disclosing today a decision on the participation of the victims who, according to the statute of the court and to the extent permitted by the Chamber, are authorized to present their views and concerns at this stage of the proceedings. We have come to the end of Mr. Duterte's first appearance hearing. I would like to thank all the participants in this hearing, the interpreters and the stenographers. This concludes today's hearing. Gano'n. So nanonood sila dito, mga kapitbahay ni tatay. Gano'n, tatay Digong oh. Yun, astig. Ano siyang life size na kan. Standy. No session. Yun na yun no. So meron na tayo dito ano, mga nakukuha ang kaunting mga ano lang, marites mode. So dito ulit ang mga tao ngayon sa labas ng bahay na Tatay Digong, nag-gather na naman ulit. And sige, proceed tayo sa unahan at tayo lang, makichismis, makimarites. Wala. Ay, chef. Sa ICC niya bang trial? So nga pala, time check tayo dito, it's 10:37 ng gabi lang. So 10:37 ng gabi. So ibig sabihin tapos na yung ano no, yung tapos na siguro yung session or trial ni Tatay Digong. Yun ang pinaka first appearance kasi kanina alas 9 Philippine time, alas 9 ng gabi. So dito pa rin tayo ha sa labas ng ano, bahay ni Tatay Digong. Update tayo dito. So mas marami ang pumunta ngayon. Sa bagay, Biyernes na kasi walang trabaho bukas, Saturday. So yan, very good no. Sa mga nagsasabi kahapon na mga anti-Duterte na wala nang ano no, wala nang appeal dito daw si Tatay Digong gawa nung wala daw masyadong tao. Nung wala, dami nun kagabi ha. Ngayon, tinan mo, ito na yon. So nagkataon lang kagabi, walang masyadong tao kasi ano siya ay daming tao, puro vlogger.
So madaming, so mas marami na ngayon tao, kagabi konti lang, pero marami pa rin naman yun, hindi natin yung pwede ismulin. So yun, daming tao, di na makahulog ang karayom. So ngayon, tanong natin si General Torre, paano siya mapunta rito ngayon kung gato kadaming tao? Abay magkakagulo, no? Tapos ang problema pa dyan ngayon, alam mo si General Torre, problema pa dito ha. Ang mga tao dito, kahit pa inorient na ni President Duterte, ang mga tao na maximum tolerance, na huwag patulan yung inyong mga provoking moves. And yun, kahit pa kami ay briefing na mga tao dito, mga supporter, mga nagmamahal, no? Mga anak ni Tatay Duterte dito sa ni Tatay Digong dito sa Davao. Hindi pa rin ako mismo, hindi ko pa rin masasabi, no? Hindi ko pa rin maititiyak sa inyo na hindi kayo kukuyugin dito. Alam mo, sa totoo lang, ang mga taga Davao, ano na to, no? Matagal na rin tong natutulog, no? Yung pagiging basagulero ng mga taga Davao, ibig ko sabihin is yung ano ba? Basta bawal kasi sa Davao, ano? Bawal dito yung rambulan, bawal ang riot, bawal ang mga pisikalan, no? Mga ano tawag dito? Mga pisikalan, mga violent, no? Violence. Bawal dito, kaya kasi hindi bawal dahil sa takot kami kay Tatay Digong, kundi respeto. Ayaw naming magpasaway sa kanya. Kasi nga, gano'n naman talaga, di ba, kapag kamahal natin yung mga magulang natin, kapag kamahal natin yung tatay natin, Tatay Digong, hindi talaga tayo gagawa ng mga bagay na pasaway tayo, no? Mga bagay na ikagagalit niya. Kasi nga, mas-stress yung tao, tapos bawal. Oo, meron din, maliban naman sa respeto na tinitingnan namin kay Tatay Digong is yung aming batas, no? Meron kami dito. Talagang ma-detain ka talaga dito, may bunta ka kapag ka public disturbance or public scandal, mga gano'n, no? So bawal. Kaya dito, ganito karami yung tao. So hindi ko maipapangako sa iyo, General Torre, na lahat ay susunod, no? Sa panawagan ni Mayor Basti Duterte na maximum tolerance. Kasi talagang ang dami talagang nanggigigil sa inyong kagandahang lalaki. Ang daming gustong yumakap sa iyo dito, ha, General Torre. So sa yan lang, sana mapakinggan mo to. Ito ay friendly advice ko para sa inyo, no? Kasi basta gano'n na lang, no? Basta may mga dito, may mga nanggigigil din sa inyo kahit paano. Maraming gustong yumakap sa inyo hanggang sa ikaw ay mag-violate. So yun, ha, ang dito ganap latest. So Davao City sa may labas ng bahay ni Tatay Digong. So mamayang konti, subukan natin mag-live streaming. Comment nyo kayo dyan kung okay ba mag-live, no? Tingnan natin kung kaya ng ating signal. So time check tayo, 10:41 ng gabi. Dito sa mga yun, sa